Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Congressman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Occidental Mindoro po kami ay nakahanda na as of yesterday po ng umaga at nag-mobilize na po kami ng lahat ng ang aming PDRRMO, ang aming MDRRMO sa buong lalawigan hanggang sa barangay level po ay nag-mobilize na at as of kanina pong umaga hanggang alas 12, ang lahat po ng dapat ilikas na mga mamayan na nakatira po sa mga low-lying areas at saka doon sa possible na may mga landslide at yung pong mga mamamayan sa mga baybaying dagat namin ay nailikas na po sa mga eskwelahan at sa mga municipal gymnasiums at saka sa aming mga covered courts. At kami nga pong lahat ay naghahanda dahil ang sabi po ng Pag-asa, alas 6 ng gabi ay sa amin po dadaan ang bagyong Yolanda. At ang amin pong mga mayors ay lagi naming kausap at pamula po sa norte hanggang sa southern portion ng Occidental Mindoro ay nakahanda po kaming lahat. At ang mga relief goods po ng mga local governments at ng DSWD ay nakahanda na rin po. We have mobilized the Department of Public Works and Highways, ang lahat po ng mga engineering offices namin. Nakapag-meeting na rin po ang PNP at ang Philippine Army. So everybody's ready and prepared at kami po ay nagdasal na lamang na sana ay ang Yolanda ay pagdating sa amin ay humina na. Opo, syempre ma'am, congratulations po dahil yung paghahanda po ninyo para po sa pagdating po ng bagyong Yolanda. Pero anyway ma'am, kamusta naman po? Meron naman po ba tayong mga isasagawang operations after naman po na dumaan yung bagyong Yolanda po sa inyong lalawigan? Kaya nga po, ang amin pong DPWH, ang aming mga engineering offices at ang local government units po ay nakahanda na pagtapos ng daan ng Yolanda at hopefully po ay wala namang damage sa amin, ay kami po ay nakahanda namang magtulong-tulong ulit upang bumangon at gawin ang dapat gawin pagkatapos po ng bagyo. Ito po, alam nyo, in the past po ay talagang lagi namin sinasabi na napakaswerte ng aming lalawigan dahil sa nagdaang mga bagyo ay hindi po kami halos dinadaanan. Ngayon lang po kami ulit madadaanan ng ganitong klaseng bagyo at kami nga po ay naghanda ng maaga. Kahapon po ay nagdeklara na ang gobernador at ang mga mayors na wala pong pasok na maghapon ngayon sa lahat po ng levels ng eskwelahan at pati po mga opisina. So, ang amin pong talagang ikinalulungkot dahil ang Occidental Mindoro po ang isa sa pinakang rice granary, hindi lamang po ng Mimaropa but ng buong Luzon. Ay ang amin pong mga palay ay nakaschedule na aanihin pa lamang. Nag-uumpisa pa lang po kami mag-ani at marami pa pong aanihing mga palay ngayon. At yun po ang aming ikinalulungkot at yan po siguro ang magiging malaking damage sa amin kung talagang kami ay dadaanan ng malakas na bagyo. Opo ma'am, wala na kaming maitatanong pa at napaka-kompleto po ng detalyeng ibinigay nyo po. Kaugnay po ng paghahanda po ng inyong lalawigan po sa bagyong Yolanda. Pero anyway ma'am, kami po ay umaasa at nagdarasal din po na matapos din po agad ang pagdaanan ito ng bagyong ito sa inyong pong lalawigan. Maraming salamat po at kami po ay tatawag din sa inyo at magre-report pagdating po ng tamang panahon. Maraming salamat po. Maraming salamat at sa Congresswoman Josephine Satu ng Occidental Mindoro.